kapatid at kaibigan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat sa muli. Sama-sama tayo muli ngayong gabi sa loob ng 20 minutes upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon dito po sa Evening Talk. Kagabi ang episode natin tinalakay tungkol sa economy, kung babangon pa ba talaga sa mga huling araw, gaganda pa o pabulusok. At ang sagot po sa sinasabi sa banal na kasulatan, yamang maraming tao ang hindi makikinig, pabulusok po ang ekonomiya ng mundo. At ngayon namang gabi, paano naman natin aalamin, paano natin i-assure na ang mga katuruan ay maasahan at talagang totoo? How to assure the teaching, kung ito po ay right, kung tama ang teaching. Reliable ba talaga ang salita ng Diyos upang mag-assure ng ating teaching in ating faith? Ngayon pong gabi ay aaralin po natin sa loob ng mga ilang minuto ang reality tungkol po sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus, tungkol po sa reality ng teaching kung ito po ay nakatitiyak. Magbasa po tayo mga kapatid at kaibigan. Samahan niyo po ako kahit na po kayo ay nasa ang mga lugar, na kayo po ay ready na mag-aral, na kayo po ay mayroong panahon para sa Panginoon upang tayo tumatag at lumago sa kanyang mga salita. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 10. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan na magsasabi kung reliable or na-assured ang ating faith. Paano? As soon as night came, the believers sent Paul and Silas to Berea. When they arrived, they went to the synagogues. Synagogue. The people there were more open-minded than the people in Thessalonica. Nang dumating po ito mga apostol doon sa sinagoga o doon sa pinagtitipunan upang mag-aral ng salita ng Diyos, ang mga tao doon ay bukas ang puso, ito mga taga-Berea. Bukas ang isipan kaysa sa mga tao doon sa Thessalonica. Ayan. They listened to the message with great eagerness. Anong pagkakaiba? Nakikinig po sila ng husto, ng taimtim doon sa mensahe. And every day, they studied the scriptures. Ang kaibahan po nila, every day, nag-aaral po sila ng salita ng Diyos or nagba-Bible study. Open-minded, araw-araw, nagba-Bible study. They study the scripture to see if what Paul said was really true. Ang pag-aaral nila upang tingnan kung ang sinasabi ni Paul ay talagang totoo. And sa verse 12, many of them believe, and many Greek women and high social standing and many Greeks men also believe. Kahit yung mga sosyal na tao, mga matataas ang antas, nakinig po sila ng itong mga Greeks na ito po ay mga philosopher, ang iba nito, matatalino po ito. Ngunit nang sila'y nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, sila po ay nanampalataya. Okay, 3 steps upang ma-assured na ang teaching ay totoo at maaasahan na dapat paniwalaan. 3 steps. Pansinin po natin. Number 1, they listen eagerly. Pag may nagtuturo, makinig ka lang na mabuti, neutral, desidido ka, atentibo ka, wala kang kinikilingan, walang tinutulak, walang kinakabig. Nakikinig ka lang. Pakinggan mong mabuti. Okay? That's the first step. Kasi kung hindi pa nagsasalita, hinatulan mo na agad, ay mali yan. Hindi pa nag-uumpisa, may iba ka namang iniisip, hindi prepared ang heart mo, ang isip mo para tumanggap ng instruction whether it is wrong or correct. Hindi ka ready sapagkat mayroon ka nang nakaintak sa isipan mo. Kumbaga sa plato, hindi na malalagyan kasi puno na yung plato mo. Hindi na pwedeng lagyan pa. Kung sa sako, hindi na pwedeng lagyan ng anumang laman ang sakong hawak mo kasi puno na. So ganoon, kailangan itong sinasabi po sa first point natin, listen eagerly. Desidido ka na makinig. So that's the first step. Kahit po sa school, pag may estudyante kayo, hindi matututo pag di yan nakikinig. Kahit naman mga magulang sa bahay,
bilinin mo, pag di naman nakikinig, kung mayroong request yung anak, hindi naman nakikinig yung magulang, paano maintindihan yung sinasabi ng mga anak? Okay, so, we need to listen eagerly. That's the first step upang ma-assure na ang tinuturo ay tama. Kasi sa pakikinig natin, naninilay natin, natitimbang natin, and itong pangalawa, the Berean Christians, nagkaroon po sila ng research. Kaya dito sa binasa nating mga teksto, kaya sila open-minded kasi every day they studied the scripture. Sa verse 11, sa huling parte ng verse 11. They studied the scripture. Nag-research sila. Una, pinakinggan muna nila. Wala muna silang final decision doon. Upang mapatunayan kung totoo. Nung sila na lang, halimbawa ako nakinig, habang pinakinggan ko yung mensahe, nag-research ako. They research. Nag-evaluate sila. Ano po? Yan po ay mahalagang gawin. Na mag-research, balansihin, tingnan kung totoo ang sinasabi ng taong ito. Hindi yung pagkasabi sa'yo, di mo pa alam, approve without thinking. Hindi po pwede. Kailangang i-research mo sa salita ng Diyos yung sinasabi o yung itinuturo. Okay? I-research. Alamin yung mga words, alamin yung context, alamin yung sinasabi, alamin yung drive, kung maluluwalhati ang Diyos o hindi. Alamin kung nagyayabang lang, alamin kung mali ang tinutukoy, contrary sa sinasabi ng Lord. I-research mo upang mapatunayan mo kung reliable. Upang ma-assured ang iyong tinanggap na paniniwala at panampalataya sa Diyos ay talagang totoo. I-research mo. Okay? Yan ang number 2. And number 3, upang mapatunayang reliable ang teaching na yan, number 3, check the scripture. Alright? Check the scripture. Ni-research mo, then kailang i-check mo sa scripture. Kaya itong mga tao rito sa binabasa nating kasaysayan, and see if what Paul said was really true. And they studied the scripture. Nire-relate nila sa scripture yung mga tinuturo ni Paul. Sa atin naman, ang mga tinuturo sa atin, sa dami po na nagtuturo ngayon, daming nag-online ngayon, daming mga nagpapasaring ngayon, daming maari makadistract sa iyo na parang totoo. I-check mo sa scripture. Hindi lamang doon sa mga logics nila, hindi doon sa kanilang mga arguments, hindi doon sa kanilang mga debates, kundi i-check mo sa scripture, sa iba't ibang bahagi ng scripture, ng kasulatan. Ang scripture po ay banal na kasulatan. O sa atin ngayon, Biblia. Ito po ang banal na kasulatan. I-research mo, i-check mo kung tama ang angkop, hindi nagko-contrary, hindi binabali yung truth sa banal na kasulatan, hindi pinapasunod yung banal na kasulatan sa kapritso o sa gusto nung nagtuturo o nung isang taong sinasabing naniniwala o sino pa mang nagkiklaim. Hindi niya binabali ang scripture o ang word of God upang pasundin doon sa kanyang gusto. Kasi may mga taong nagsusulsi na mga verses upang kaladkarin yung sinasabi ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan doon sa kailang gustong gawin. Yan, okay? Halimbawa, may mga nagsasabing tama ang maraming asawa at dapat maraming asawa. Tingnan mo anya, si Solomon, napakaraming asawa. O di ba niya hindi siya kinastigo ng Diyos na marami siyang asawa? So noon po yun, sa lumang kapanahunan, kaya nga nagkaroon ng New Testament. Pag chinek mo sa scripture, ang sabi ni Apostle Paul, asawa lang ng isa. Isa lang ang asawa ng mga namumuno unang mananampalataya. Sabi sa Timoteo chapter 3, sa Timoteo 3. Isa lang ang asawa. Kaya nga, nasabi niya yan dahil si Solomon, sa dami ng asawa, nakapasok po siya sa maraming problema. At dahil sa dami niya ng asawa, nagkasala po siya. Napalayo sa Diyos yung kanyang focus at yung kanyang katapatan. Dahil sa dami ng kanyang asawa, pinagbigyan niya lahat. Naging pagano, nakapasok ang paganismo doon sa kanilang panampalataya. Kaya nga nagkawatak-watak ang kaharian ng Israel
yung 12 tribes, ang natira na lang kay Solomon ay isang tribo, yung tribe of Judah. Yung 11, nagkawatak-watak po. Bakit? Dahil sa dami ng asawa ni Solomon, napasama. Okay, kaya hindi pwedeng quote and quote lang, quote and quote. Kailangan i-check mo sa scripture. Kaya nga po tayo ngayon, isa lang ang asawa. Alright? So isa lang po yan sa example. I-check natin kung ang sinasabi, angkop, sinusuportahan ng banal na kasulatan, hindi sa may gusto tayong palabasing anong gusto nating turo, kundi ini-expound natin kung anong sinabi sa Bible diyan ang ini-expound natin. Hindi natin dinadivert. Okay? Hindi natin inililis siya o iniliko sa kanan o sa kaliwa. Sapagat ang sabi ng Josue 1, 7 and 9, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa man, diretso lang. So ganun po, para ma-assured ang faith mo kung tama ang teaching, kailangang binasa mo sa banal na kasulatan sa scripture, hindi nagko-contradict ang scripture because scripture explains itself. Yan po ang ginawa ng mga tao rito sa atin po pinag-aaralan sa Berea. Sila po'y nag-research, chinek nila kung tama sa kasulatan ang tinuturo ni Pablo. At nang nasumpungang totoo, kaya assured ang kanilang faith. Nang nasumpungang totoo, anong ginawa nila? The Berean received it. Verse 12. Many of them believed, and many Greek women of the high social standing and men believe in the word of God. Okay? Nalaman nilang totoo itong sinasabi ni na Pablo. In-evaluate nila, pinakinggan nila eagerly, ni-research nila. Isinanggo nila sa banal na kasulatan kung tama. Hindi nagko-contradict, hindi kumukontra, hindi lumilis siya. Napatunayan nilang, totoo pala talaga ito na mayroong i-crucify na Kristo, anak ng Diyos, ipinako sa krus upang tubusin ang mga tao sa kasalanan. At ang Kristong ito, totoo nga, nabuhay na mag-uli. Nakasulat sa scripture o sa banal na kasulatan. Ni-research nila, pinag-aralan nila. Sincero sila sa i-research ito. Dahil kung totoo ito, tanggap nila. Kung hindi, hindi nila ito tatanggapin. Sapagkat pinakinggan nila ng maayos. Hindi yung pinakinggan lang nila kung kani-kanino. Isinangguni sa banal na kasulatan, inaralan po nilang mabuti, at nasumpungang totoo nga. Kaya nang nasumpungang totoo nga, tinanggap po nila ito. Yung mga matataas na uri ng tao, class, mga sosyal, mga matatalino, nanampalataya, mga lalaki at mga babae, naniwala po sa pinapangaral ni Apostle Paul. Sa ganong paraan, ang apat na bahaging ito, how to assure the right teaching, itong apat na process, hindi po sila nagkamali. Tama ang kanilang pananampalataya. At sila po'y napagpala, nagsitatag, at nalugod ang Panginoon sa kanila. Mga kapatid at kaibigan, ganun din po sa atin ngayon. Kung hindi mo masyadong tiyak kung ano yung pinapakinggan mo, kung sino yung pinapakinggan mo, sapagkat lumutang na lang bigla sa screen. Totoo naman pati yung sabi sa Biblia. May mga mananampalataya o magpapapanampalataya sa mga huling araw na malilisya ang marami. Malilito sila kung paano nilang aalamin kung tama ang katuruan nito. Isa ring tanda sa banal na kasulatan na Antichrist ang nangaral. Mayroon ding mga himala. Mayroon ding mga himala. May mga milagro, may mga kapangyarihang makikita. Ang tunay din naman ang mga apostol, ang tunay na mga lingkod, mayroon din naman. Paano mo i-distinguish ngayon kung alin ang tama sa dalawa? Of course, i-search mo sa banal na kasulatan. Yung mga Antichrist, ang kanilang research, ang kanilang pangaral, ang ipopromote nila, kung magkaroon siya ng himala, sambahin sila, itaas sila, luwalhatiin sila, kilalanin sila. Sila, hindi ang Diyos.
Yun namang mga lingkod ng Diyos, kung mayroong himala, mayroong kapangyarihang paggawa tulad ni na Pablo, halos sinamba sila ng mga tao doon sa Athens. Pero ang sabi ni, maski si Cornelius, ang gawa, yes, lumuhod at sinasamba sila Pedro. Ang sabi ni Pedro, huwag mong gawin yan. Parehas tayong tao, ako'y lingkod din. Diyos lang ang dapat sambahin at purihin. O yan ang pagkakaiba, mga kapatid. Pag di mo ni-research sa kasulatan, sasabi mo lang, ay may himala doon sa Diyos yun. Ay nagpapagaling doon. Ay may mga kababalaghan doon. Mga kapatid, si Satanas gagawin niyang kasangkapan niyan. Pag hindi ka marunong mag-search, kaya importante itong ginawa ng mga taga-Berea, they search the scripture. Mga kapatid, search the scripture. Saliksikin mo ang banal na kasulatan at malalaman mo rito kung tama ang iyong napapakinggan. Okay? Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Never na kumuha ka ng kaluwalhatian na uukol sa Panginoon. Kailangan lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri, lahat ng dangal, lahat ng honor belongs to our God. Ang mga lisya, ang mga antichrist, laging kukunin nila ang honor. At tatanggapin nilang, wow, Diyos yan. Tatanggapin ng mga antichrist na sabihin ng taong, wow, walang katulad niyan. Diyos yan. Tatanggapin nila yan. Mga antichrist, mga palsong mangangaral, mga bulaang propeta, mga kalaban ng Diyos yan. So pag ni-research mo sa banal na kasulatan, mga kapatid, evaluatein mong mabuti. Parehas may himala, parehas magpapagaling, parehas magpapababa ng mga makapangyarihang pagkilos galing sa taas. Pero, mayroong pagkakaiba, malaking pagkakaiba, pag ni-research mo, isinangguni mo sa banal na kasulatan. They search the scripture every day. Kaya po tayo mayroong every night, evening talk. Itong mga taga-Berea, every day, nagre-research sa scripture. Kaya po sila naging matatag, naging matibay, naging mahusay, at naging huwaran, at nalagay dito sa kasaysayan. Sana ganun din po tayo, mga kapatid at kaibigan. Kaya huwag tayo magsawa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Una, pag nag-aaral ka ng Word of God, pinapakain mo ang iyong kaluluwa at espiritu ng pagkain galing sa Diyos. The Word of God is the food from God para sa tao upang maging malakas ang espiritual, ang kanyang isipan ay bukas, ang kanyang spiritual ay malakas, pati katawan niya sisigla, pati kalooban niya tatatag, ang faith niya magiging malakas, makapangyarihan. Dahil sa epekto ng Word of God. Ito'y sustansya, ito'y energy, ito'y ilaw, ito'y gabay, ito'y kapangyarihan. Alin? Ang salita ng Diyos. So we need to feed our spirit, our soul, ng salita ng Diyos every day. Sabi sa Matthew 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but to every word that proceeded out of the mouth of God. Man liveth. Pagpalain po tayo, mga kapatid. Ngayon malinaw na kung paano natin ma-assure ang right teaching na ating pinangahawakan every day. God bless you. Abangan natin ang sunod na naman na episode bukas ng alas 8 ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, manlalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa mga anak mo na patuloy na nag-aaral, sumusubaybay, na sa bawat gabi mayroon kami natututunang mahalagang paksa, pag-aaral sa iyong mga salita. Kalakip nito, kiniklaim namin na victorious kami dahil po sa iyo. Kiniklaim namin na matagumpay kami dahil sa iyo at lahat ang papuri sa iyo. Kung may himalaman, may accomplishment, lahat ang papuri ay sa iyo. Lahat na mayroon kami, galing po sa iyo, Panginoon. Buhay, hininga, kayamanan, mga tinatangkilik, mga properties, lahat dito, pati katawan namin, Panginoon, ay galing po sa iyo. Ikaw ang nagkumpuni, galing sa lupa. Salamat po sa lahat ng bagay na mayroon kami na iyong pinahiram sa bawat isa. Ang lahat ng papuri ay sa iyo. Gamitin mo kaming lahat upang i-expand ang iyong mga gawain, na mga tao yung makarinig ng Word of God. Mag-invite kami, magturo kami, maghubog kami ng mga leader para po sa iyong lahat, Panginoon yan. In Jesus' name. I-bless mo ang lahat ng mga sumusubaybay na ito. Pag-iingat, kaligtasan, kalaguan, kasiyahan, katatagan, for your glory alone. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray.
Amen. Amen. God bless you all, and every family, every home in the Philippines must be for Christ. God bless you. See you bukas. Na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan, well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Dalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.